Good morning sa lahat. Tara mag-layout and design na tayo ng ating prayers for the GC guys. Using cellphone tayo. Docs apps and slides apps ang ating ginagamit na pang design. Mabilisan na at meron pa rin akong pinapanood guys. Hindi ko pa natatapos. Kaya kailangan bilisan na natin dito. 22 April 2024. Ang ating font ay Spectra. Size 12. Text color ay Fuchsia Pink. Highlight color is black. From Family GC, yung mga gustong sumali sa Family GC guys, paki-contact yung aming founder, Harry B. De La Cruz, or yung mga admins, co-founder Moti, admins Roger Pacatang, Aileen Samorian, Aiki Akma, Sarah Golingan, Nanay Elsa sa Amerikata, ang inyong lingkod Ralph Lion Pag-Vlogs. Yung mga gustong sumali, pa-add lang kayo dyan. I-add lang nyo dyan sa GC and then i-confirm na yan ng mga admins. Okay, basahin muna natin yung kay Princess Diane channel. And seek not ye what ye shall eat, or what ye shall drink, neither be ye of doubtful mind. Luke chapter 12 verse 29. Dito naman tayo sa Hebrews Bible ni... Galing yun sa ano guys sa King James Bible. King James Bible. Ito naman kay Ralph Lion Pag-Vlog sa Hebrews naman to. Yechezkel. Okay. Yechezkel, Ezekiel chapter 25 verse 17. And I will execute great vengeance upon them with Tokichot, Chima, punishment of wrath, and they shall know that I am Hashem when I shall take my vengeance upon them. Basahin natin sa ating magandang balita Biblia guys para ma-interpret naman natin yung mga sinasabi dyan. Okay, Ezekiel chapter 25 verse 17. Paparusahan ko sila ng mabigat bilang paghihiganti at madarama nila ang tindi ng aking galit, sa gayon malalaman nilang ako si Yahweh. So, Hashem is Yahweh. Alam na natin yan guys. Tapos yung punishment of wrath, Tokichot, Chima. Punishment of wrath. Dito naman tayo kay Ronelo Legaspi Vlog. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. John chapter 12 verse 25. Light Bible naman niya kinuha. Let the Lord, the God of the spirits of all flesh. Guys, paki-ano nyo lang, paki-zoom nyo lang ha, kasi sobrang liliit talaga ng font niya. Let the Lord, the God of the spirits of all flesh, set a man over the congregation, which may go out before them, and which may go in before them, and which may lead them out, and which may bring them in, that the congregation of the Lord be not a sheep, which have no shepherd. Numbers chapter 27 verse 16 to 17. Dito naman tayo kay Don. Paki-subscribe guys si Ronelo Legaspi Vlog. Last year masipag yan sa akin magbigay ng prayer. Kaya nire-repost lang natin to. Kay Facebook Donali naman, paki-follow sa kanyang Facebook account. A prayer to start your day. Lord, I give you thanks this day because of your work on the cross. I am clothed with your righteousness. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. I will sing your praises today because you are good and your love endures forever. Psalm chapter 100 verse 5. Give me a spirit of wisdom and discernment to make choices that honor and glorify you today. Ephesians chapter 1 verse 17. Thank you that within you are treasures of wisdom and knowledge, and you generously supply me with understanding through your Holy Spirit. Colossians chapter 2 verse 3. I ask that you will supernaturally infuse me with your strength and power to face this day. Amen. Kinuha niya yan sa... Hindi ko mabasa yung basta may .com siya sa Pero naman yan guys makikita niyo yung prayers na yan, nakalagay naman kung anong verse, anong book at verses siya sa sa Bible. Alam niyo guys, napaka makapangyarihan ng Bible Pero mo
buong daigdig na susuplayan niya ng book ng Bible. What I mean is, yung history ba ng Israel nakakalat sa buong daigdig kasi nga nakalagay sa Bible. Okay, pati yung pananampalataya. Nandyan lahat sa Bible nakalagay. So, napakaswerte ng Israel at sila nakalagay dyan. Okay, dito naman tayo kay Ralph Lion Pag-Vlogs. Paki-subscribe guys, tsaka Princess Diane channel. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Psalm chapter 2 verse 11, Bible King James Bible. Okay, ano na natin yun. Sabi ko nga sa inyo, na-layout ko na yan eh. Bakit ako mabilisan ngayon? Kasi nga may hinahabol akong panonoorin ko pa. Bago tayo mag-work, panoorin ko yun. Okay. Kaya nagmamadali ako. Chats. Kanina kasi nabitin ako ng panonood. Kasi nga, di ba, nagbasa na tayo ng Bible. Sabi ko naman sa inyo, sinisingit ko lang itong ano natin eh. Itong social media natin, tsaka yung pakikipag-usap natin kay Father God. Pagkagising, ganun kaagad kasi ginagawa natin. So, sinisingit lang natin yung kung ano man yung gusto nating panoorin dyan sa YouTube. So, kumbaga sa ano, pagkatapos natin magbasa ng Bible, ito naman gagawa tayo ng prayer. Pero, syempre, kanina kasi medyo nagkaroon ako ng temptation na panoorin yung isang ano. Tuwang-tuwa ako, guys. Basta about Marcos, I'm happy. Okay, ilagay natin dito. Ano ba yan? I-type muna natin dito. Ipapasa ko na kasi siya sa prayers. Maglagay lang ako ng heading sa. Today is 22. April. Naku, ilang araw na lang guys. Mayo na. Prayers for the Jesus from ibig sabihin ano na tayo, magbabakasyon tayo sa Pilipinas pag Mayo na. Prayers for the Jesus from YTC Ralph Lion Pag-Vlogs, Princess Diane channel, Ronelo Ligaspi Vlog. And FB Donalyn. Okay. Happy Monday, everyone. Keep safe and God bless us. Amen. Ganyan na lang inaano ko guys kasi dugtungan nyo na lang yung prayers natin. Template lang naman yan. Tapos, syempre iba pa rin yung sarili nyong prayers. Yung kumbaga sa ano, ito kasi pangkalahatan eh. Kita mo puro sa Bible nakalagay. Puro sa Bible niya kinuha. So, pangkalahatan yan guys. So, gumawa na lang kayo ng sarili niyong prayers. Basta ako sarili kong prayers is laging healthy tayo, fit to work tayo, safe yung mahal natin sa buhay, yung mga anak natin, yung asawa natin, tapos yung yung pamilya natin sa Pilipinas, tapos tayo naman dito, yung amo natin, nawa magiging masagana lang lagi ang buhay at magiging masaya tayo parati para yun lang talaga ang parati kong hinihiling para yun, maalwan ang buhay natin. Lagi natin isama yung amo natin guys sa prayers natin, pati yung pamilya natin sa Pilipinas kasi diba dito sa abroad nag-iisa lang tayo. So kumbaga sa ano, wala kang mahihingian dito ng tulong kundi si Father God tsaka yung amo mo. Tapos yung pamilya mo naman sa Pilipinas matutulungan mo lang through prayers. Ganun ngayon kasi syempre long distance nga tayo, diba? Napakalayo natin sa pamilya natin. So ang matutulong lang natin sa pamilya natin is lagi natin i-pray sila na magiging safe lang, magiging masaya, magiging healthy lang. Tapos fit to work din sila. Katulad natin dito na fit to work din parate. So, yun lang guys. So, amin na yan. I-distribute na natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung hihiling ka ng pagkain, hihiling ka ng kung ano-ano,
guys, ano lang yan, ihiling mo sa kay Father God, magkaroon ka ng permanent na work para mayroon kang income, mayroon kang pambili. Yun lang yun. Tsaka huwag mo talagang iasa ang ano mo, ayun, kasi yung iba guys, sinisisi nila si President Marcos na ano daw, yung pangako daw na 20 kilos ang bigas, 20 pesos per kilo ang bigas. Para namang ayaw niyong tumulong sa mga agriculturist, parang ayaw niyo namang tumulong sa mga farmers. Paano naman sila? Paano naman sila kikita pagka ganun? Although, kaya nga ginagawa ni President Marcos na magmura, kaya nga nag-offer siya ng mga panim, mga seedlings guys, mga fertilizer, kung ano-ano pang inaano sa mga farmers para medyo kumita naman sila, 'di ba? So tapos bibilhin natin ng 20 kilos, saan naman ang budget niyo noon? Maawa naman kayo sa mga farmers. 'Di ba? 'Yun. Tsaka kasi kami, katulad ngayon, may nagbi-maintenance na nga yung asawa ko, diba? So, hindi na sila doon sa white rice, doon na sila sa brown rice, tsaka sa red rice. So, mas mahal yun guys, sa white rice. Pero, pang-healthy naman yun. So, bakit ka maghihiling ng 20 pesos kung para naman yun sa good health mo, diba? So yun, kung ayaw niyong bumili ng 20 kilos kung nag-ano pa rin kayo sa 20 kilos per kilo ng bigas, huwag na kayong kumain ng bigas, huwag na kayong kumain ng rice. Mag-shift na kayo doon sa pasta, sa spaghetti or noodles, mga ganyan. So baka makasave kayo ng nyo, kasi nirereklamo nyo yung per kilo ng bigas. Pero guys, kung gusto nyo talaga ng good health, bilhin nyo yung mga yung mas mahal. O, diba? Kasi, useless naman bibili ka ng mura, tapos lagi ka namang nasa doktor. O, diba? Ganon din, sayang lang yung pera mo, kasi napupunta lang sa hospital tsaka sa doktor. Gets nyo? Basta kasi huwag niyong iasa ang buhay niyo guys sa government. Yung government, nakaalalay lang sa atin yan para pagandahin yung natin. Yan nga, katulad niyan, inaayos na naman ni President Marcos yung Tapos, yung susunod naman na presidente, baka ibenta na naman ibenta yung kung ano yung ginawa ngayon, katulad ng ginawa ni President Marcos Sr., diba? Pag ni Cory, binenta lahat yung mga dapat mura na yung natin, kuryente natin, yung tubig natin, pero binigay sa private. To, anong mangyayari? Kaya minsan talaga gustuhin mo na lang kung sino yung nag-ipon na para mapaganda yung ating bansang Pilipinas. Yun na lang talaga ang gustong iboto na lang sana. Kaya lang marami talagang mayroong, alam mo yun, hindi na sila yung para sa bansa, kundi yung gusto na lang nila mapabagsak. Mayroon silang, kumbaga sana mayroon silang iniidolo na hindi na yung tipong na pagandahin yung bansa natin, dapat yung magandang leader yun na yung i-maintain natin. Hindi. Gusto nila pabagsakin yung maganda ang ginagawa. Tapos, yun na naman, pag sila na naman, ibenta na naman nila ng ibenta yun. So, yun. Ayun, naubos yung oras ko. Bye everyone.